So, ah nai-preach ko na ito nung May. Pero, meron tayong ibang anggulong titignan dito sa tema natin kada hapon sa usapin ng kasiyahan sa Panginoon. So, kada afternoon worship, kada vesper worship, ang magiging pangangaral natin, ang tema ay kasiyahan sa Panginoon. Nung nakaraang unang Sunday, tayo ay nangaral sa Nehemiah, kasiyahan sa Panginoon sa gitna ng pagkalugmok sa pagsisisi. Ngayon naman, kasiyahan sa Panginoon sa kabila ng mga persecution at paratang. Sa susunod na araw ng Panginoon, I believe si Brother PJ yung mga ngaral, kasiyahan naman sa Panginoon sa kabila ng hirap sa buhay. Habakkuk chapter 3. Yung fourth Sunday, si Pastor Erdy ang mga ngaral, Lord willing, 1 Peter chapter 1. Ito naman ay kasiyahan sa Panginoon sa Panginoon nating hindi natin nakikita. So, sunod-sunod yan ang mga pagtuturo at pangangaral sa usapin ng kasiyahan sa Panginoon. At etong talata natin, ang pangalawa, tutunghayan natin. Ang passage natin ay nasa Matthew chapter 5 at mula verse 1, ito ay tungkol sa mga beatitudes. Yung 8 beatitudes dito ay tinagurian ng mga pinagpala. Pinagpala, itong mga merong katangian na binabanggit dito. At yung mga katangian na yon ay mga espiritual na katangian na kumikilala sa kung sino talaga yung mga mamamayan ng langit. Ito yung mga kalidad na pinagpala ni Jesus na madalas ay kabaliktaran nung mga values ng mundong ito. Lahat ng to ay paradoxical. Sila na mga umiiyak, sila yung pinagpala. Sila na mga naghihirap, sila yung pinagpala. Sila na, sa talata natin, sila na inuusig, sila yung pinagpala. Pinapakita ng Panginoong Jesus sa atin yung reversal ng kung ano yung vina-value ng Panginoon sa vina-value ng mundong ito. At ito ay parte ng discipleship training ni Jesus para sa mga pinili niya na magiging apostol. Napaka-deliberate ng Panginoong Jesus sa pagtuturo na humiwalay siya doon sa greater crowd. At ang tinuturuan niya mismo dito directly ay mga disciples niya. Ang target ng teaching ni Jesus dito ay yung mga closest na followers niya. Hindi ito turo sa general crowd. Turo ito spesipiko sa mga alagad niya. Verse 1, seeing the crowds, he went up on the mountain, he sat down, and his disciples came to him. Himiwalay siya sa maraming tao, umupo siya, sinundan siya ng mga alagad niya at ang tinuruan niya yung mga alagad. Etong turo na ito ay turong pang-alagad. Sila na mga nagpapakilalang mananampalataya. Now, ang focus natin ay yung verse 10 hanggang 12. Ito yung last na beatitude. At itong last na beatitude na to, ito yung pinakamahaba dun sa 8 na mga nilista ni Jesus na beatitude. Ito yung pinaka-elaborate sa lahat. 3 verses, isang beatitude. Yung mga nauna, puro tigi-isang verses lang to eh. At yung utos sa kanila ay para sa kanila na mga inuusig, pinaparatangan ng mali, sinasabihan ng kasinungalingan. Dahil sa Panginoong Hesukristo. So, ang utos sa kanila mismo dito ay sila ay magdiwang, magsaya. Sipin yun, mga Kristiyano, pinaparatangan, inuusig, nakasimangot yung mundo sa mga mananampalatayang to, tapos ang sagot ni Jesus, ganito kayo tumagon. Ganito dapat ang reaction nyo, mga alagad ko, kapag galit sa inyo ang mundo. Ano dapat yung reaction ng mga mananampalataya? Yung tema natin, magsaya kayo. Dapat maging masaya kayo kapag hindi sa inyo masaya ang sanlibutan. Kailangan kasi nilang maging handa sa mga paparating na mga paghihirap. Kailangan nila ng turo mula sa Panginoong Jesus ng pag-asa at pagpapalakas kapag dumating na yung panahon na yon.
Kasi darating yung panahon na yun para sa lahat ng mga totoong nananalig kay Jesus. There will come a time na mararanasan nila itong persecution na to. Now, kailangan natin i-clarify. Ano yung persecution? Ano yung persecution na binabanggit dito? Kailangan nating i-qualify kung ano yung persecution. Masasabi natin na ang persecution ay persecution kung masasagot niya itong dalawang tanong. Ano yung ginagawa sa atin at bakit ito ginagawa sa atin? Kapag nag-click dun sa dalawang tanong na yon, persecution yon. So, ano muna yung hindi persecution? So, hindi lahat ng paghihirap na dinadanas natin, persecution. Clarified. Kailangan maging clear tayo dyan, no? So, ano muna yung hindi persecution? Hindi persecution kapag nagdusa tayo for our personal faults. Kapag may ginawa tayong mali, nagdusa tayo sa ginawa nating mali, hindi persecution yon, consequence yon. Nagkasakit tayo, hindi persecution yon. Na-aksidente tayo, hindi persecution yon. Pag meron tayong disagreement sa kapwa natin, hindi agad persecution yon. Maging kahit tumanggap tayo ng kritisismo, hindi automatically na persecution yon. Kailangan nating maging malinaw, ha? Hindi lahat ng yon agad-agad ay mga persecution. Now, ano yung persecution? Una, ano yung ginagawa sa atin? Yung persecution na binabanggit dito is to pursue, to chase down, and to harass. Kapag may pang-iinsulto, kapag may paninirang puri, kapag merong paghihiwalay, bawal kang sumama sa amin, kapag merong legal attacks, kapag may physical harm, prospect of death, yung mga yan ay pwedeng ma-consider natin na persecution. Pero, importante din kung bakit ito ginagawa. Napaka-clear ni Jesus dito. Kapag kayo ay, ano yung sinabi doon? When others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely, anong nakalagay? On my account. Dahil sa akin. Kailangan, para maturing yun na persecution, ay dahil ginagawa mo yung tama. Dahil ginagawa mo yung utos. Dahil may ginawa kang ayon sa kumbiksyon ng kasulatan, kaya ka tinugunan ng ganon. Yan na ituturing natin na persecution. At yung persecution na yun ay dapat ayon sa qualification ni Jesus for righteousness' sake on my account. Pag sinabi natin na righteousness, pumapatungkol ito sa buhay na kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Actually, pag sa Matthew, kapag sinabi niyang righteousness, palaging public yon. Public faith before men. Isang pananampalataya na nakikita ng iba, loyalty sa harapan ng Panginoon na nakikita ng iba. Naalala niyo yung Matthew 6:33, sinabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nakikita yon ng iba. A kingdom-shaped life provokes opposition. Yung righteousness ng verse 10, pansinin nyo, ay na-personify sa verse 11. Sinabi sa verse 10, kapag inusig kayo because of righteousness, tapos pagdating sa verse 11, kapag pinersecute kayo on my account. Yung pamumuhay ng may righteousness ay pamumuhay sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Iisa yun. Iisa ang ibig sabihin nun. Righteousness means to be under the lordship of the person of Christ. Patungkol ito sa messianic authority ni Christ. Pinapakita kagad dito sa aklat pa lang ng Matthew na yung tinatawag nilang righteousness ay hindi moralism. Yung righteousness ay bias sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Hindi ito tungkol sa kahit anong religion. Hindi ito tungkol sa mabait ka lang. Ang righteousness na pinatutungkulan dito ay righteousness na nakapailalim sa pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo. Now, inutusan sila ng Panginoong Jesus na magdiwang. Kasi alam naman natin na ang reaksyon natin kapag tayo ay ginagawa ng masama, ginagawan tayo ng mali, ang unang-unang maiisip natin ay madismaya.
ma-discourage, magalit, ma-depress. O kaya naman, sinabi ng mga ibang Stoic, huwag mo na lang pansinin. Yan yung mga tugon, pero hindi yan yung tugon ni Jesus. Hindi yan yung utos niya. Ang sabi niya, kapag ginawan ka ng mali, pag binato ka ng bato, dahil kay Kristo, magdiwang ka. Magdiwang ka. Kailangan maging masaya ka. Pagdiriwang. Now, kaya mapapansin natin yung mga utos ng kasiyahan sa buong Biblia, maging specific dito, lahat ng utos ng pagdiriwang sa Biblia, makikita natin paradoxical. Kabalintunaan. Palagi tayong inuutusan ng Biblia sa mga panahon na mukhang hindi masaya. At sa panahon na parang hindi mo normal gagawin na magsaya. Sa Nehemiah, di ba? Nag-aano sila sa kasalanan nila. Bakit kami magsasaya? Inutusan sila magsaya. Next time, sa Habakuk, walang bunga, wala silang tinatanggap. Kailangan magsaya. Halos pag tinignan mo yung utos sa Biblia kung kailan tayo magsaya, yun yung panahon na parang hindi naman masaya yung pagkakataon. At yun yung paradox, yun yung kabalintunaan dito. Isa itong uri ng reaksyon na posible lang sa pananampalataya. Ayon lang sa pananampalataya na pwede kang magdiwang, pwede kang maging masaya habang ikaw ay ginagawan ng masama ng sanlibutan. Kaya yun yung mensahe natin ngayong hapon na ito, na ang mahiwaga at ang kabalintunaang utos para sa Kristiyano ay magalak. Kapag nakakaranas ng paninirang puri at maling paratang dahil sa kanyang katapatan kay Hesukristo. It is the paradoxical and mysterious imperative for Christians to rejoice when facing slanders and false charges because of faithfulness to Jesus Christ. Kasiyahan sa Panginoon. Meron bang kasiyahan kapag merong pagdurusa? Ang sagot ay oo. At hindi lang oo, utos pa siya. Utos pa. Mismo ng Panginoong Hesukristo, ikawalo sa panghuling beatitude. Now, we see it is paradoxical, it is mysterious. Pero, hindi ito misteryo at hindi rin ito kabalintunaan na hindi nakabase sa katotohanan. May dahilan kung bakit siya inutos magdiwang. May dalawang reasons kung bakit kailangan magdiwang amidst the world's hate. The two reasons. Kasi mapapansin nyo sa verse 12, may dalawang word dyan na for. Yun yung reason. Sabi sa verse 12, rejoice and be glad for, number 1, your reward is great in heaven. Tapos may sunod na, for, so they persecuted the prophets who were before you. Yung dalawang reasons na yan, ang magiging dalawang punto natin. Na mismong galing kay Jesus. So bakit dapat magsaya kapag inuusig? Dahil number 1, there is heavenly rewards for the future. And number 2, there is the faithful prophets from the past. So una, may reward para sa kanila ng mga inuusig. Gusto ni Jesus na yung mga alagad niya, gusto ni Jesus, yung alagad niya na gustuhin nila na makatanggap ng pabuya kapag sila ay inuusig. The Lord Jesus wants His disciples to desire the rewards from heaven maging higit pa sa mga pabuya ng sanlibutan. Kasi dalawa yan. Either tatanggapin mo yung pabuya ng sanlibutan o hihintayin mo yung pabuya ng Panginoon. Yun yung magkapalit dito. Now, ano yung pabuya ng Panginoon? Of course, hindi ito primarily material at temporal sa buhay na to. Pero yung pabuya na yun ay yung kasiyahan ng approval ng Diyos. Presensya ng Diyos. Walang hanggang pagpapala ng Diyos na paparating sa buhay na walang hanggan. At yung pabuya na yun ang ipapakita ng kasiyahan ng Panginoon.
pinapakita noon na God is pleased. Mayroon siyang approval. Na kapag nanatili kang tapat sa gitna ng mga pang-uusig na yon, yung thumbs up ng Diyos, yung ngiti ng Diyos, yun ang magiging dahilan kung bakit ka maninindigan. The great reward that awaits the faithful as slanders and false charges arise is a proof of the delight of God. You see, totoong realidad na mahirap mabuhay kapag may galit sa'yo. Ang hirap magtuloy sa buhay kapag alam mong may nang iinsulto sa'yo, na meron kang kagalit. Kasi ang gusto natin, naturally, bilang mga tao, kapayapaan. Pero gusto kong ipaalala sa atin na ang buhay na merong galit sa atin at buhay na merong insulto ay panawagang pang-Kristiyano. Panawagan niya ng Kristiyano. Sabi ni Martin Luther, peace, if possible, truth at all cost. Kapayapaan, kung pwede, pagsikapan, pero katotohanan, lahat ng panahon. Pwede kang maging mananampalataya na walang kapayapaan, panlabas, sa harap ng sanlibutan. Pero hindi ka pwede maging mananampalataya na hindi naninindigan sa kumbiksyon ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi pwede ang isang Kristiyano ay matawag na may prinsipyo o tapat nang hindi siya nakakaranas ng iba't ibang uri ng pang-uusig. Iba't ibang uri ng pagsalungat. Kaya ini-encourage dito yung mga Kristiyano na nakakaranas ng pang-uusig na tumingin sa Diyos imbis na sanlibutan. Tumingin sa Diyos imbis na sa sanlibutan. Yun yung hamon sa atin dito bilang mananampalataya na tayo ay tumingin sa Diyos na natutuwa sa paninindigan sa kumbiksyon sa kabila ng pagsimangot ng sanlibutan. Mas nagdurusa ang mananampalataya sa kamay ng mundo, mas bibigyan siya ng pabuya ng Diyos. Mas inuusig ang isang mananampalataya sa mundo, mas bibigyan siya ng pabuya ng Panginoon. Hindi dahil gusto ng Diyos na nahihirapan yung Kristiyano, kung hindi sa harap ng pang-uusig, doon napapatunayan yung kumbiksyon bilang totoo. Amidst all those sufferings, our convictions are proven truer and truer. Alam nyo, may isang hayop. Puro hayop na lang illustration natin, no? So, anyway. May isang hayop, hindi na aso, okay. Kapibara. Oh, iba naman. May nakita akong isang hayop na halos kaibigan siya ng lahat ng hayop. Yung pangalan ng hayop na yun ay kapibara. Halos mahal siya ng iba't ibang mga hayop. Yung mga unggoy, sumasakay pa sa kanya. Yung mga ibon, hindi takot sa kanya. Kapag nasa tubig siya, yung maging mga isda, hindi lumalayo sa kanya. Maging mga pagong. At ang pinakakaiba pa, maging yung mga buhaya ay hindi siya ginagalaw. Kaya sa internet, tinawag yung kapibara na parang friend to all animals. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Biblia na maging ganon. Ang tawag sa mga mananampalataya sa kasulatan ay tupa. At ang tupa ay madalas na target ng mga mababangis na hayop. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya na naninindigan sa pananampalataya, makakaranas ka ng disapproval mula sa mundong ito. At kung hindi ka pa nakakaranas ng simangot ng mundo, kailangan mong siyasatin yung sarili mo. Kailangan mong tanungin yung sarili mo, naninindigan ba ako sa biblical na conviction?
O yung conviction ko ba ay yung conviction na katanggap-tanggap lang sa lahat? Ang conviction ko ba ay yung mga bagay lang na walang magdi-disagree? Do we compromise our faith for peaceableness? You see, we live in a time where Christianity is more characterized by friendliness or inclusiveness rather than conviction and principle. Sa panahon natin ngayon, pag sinabing Kristiyano, parang kasalanan pa na hindi ka maging friendly. Kesa sa magkompromiso sa pananampalataya. Na kapag nagkompromiso sa pananampalataya, parang okay lang yon. Pero pag hindi ka friendly, ang laking kasalanan. You see, ang kasiyahan ng maraming mga Kristiyano ay yung yakap ng mundo. Gusto ko maganda yung sasabihin sa akin ng sanlibutan. Pero ang panawagan ni Jesus ay kabaligtaran. Kasiyahan sa Diyos sa kabila ng pang-uusig ng sanlibutan. You see, ang conviction at motives natin sa discipleship, that is sharply tested when the world frowns, when the world hates. Doon masusuri, masusuri kung ano yung motibo natin doon. At dito sa chapter 5 verse 12, ay ini-equip tayo ng Panginoon sa mga ganong pangyayari. Sinasabi ni Jesus, tumingin ka sa pabuya, tumingin ka sa Diyos na masaya, sa paninindigan, sa kombiksyon, sa kabila ng pagsimangot ng sanlibutan. Kapag ang isang Kristiyano ay tapat sa kanyang kombiksyon, lalo na kung pinapamuhay niya yung biblical na integridad, nakikita yung kanyang pamumuhay sa integridad, hindi magiging masaya ang mundo. Pero take heart, ang Diyos ay masaya sa'yo. The world may not be happy that you are too serious. Ang radical nyo naman. Tapos yung pinaniwala mo, basic lang naman. It's okay. No? When the world frowns at you, when God smiles at you, that is what matters. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit lahat ay ayaw sa ginagawa mo, pero ang Diyos, nasisiyahan siya dito. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya yung utos na to ay kabalintunaan. Isa itong misteryo. Dahil yung pananampalataya lang ang makakaintindi nito at pananampalataya lang ang makakagawa nitong ganitong klase ng kasiyahan. But because Christians by faith are joyful when God is joyful. Masaya tayo kapag masaya yung Diyos. Masaya tayo kapag napiplease yung Diyos. Nandun yung kasiyahan natin sa ngiti niya. Hindi sa ngiti ng sanlibutan. Naalala niyo si Job? Pinupuri niya yung Panginoon. Ayaw ng asawa niya. Pinupuri yung Panginoon. Huwag pupurihin yung Panginoon. Hindi. Pupurihin ko ang Panginoon. Nakabase yung kanyang pagpupuri sa Diyos. Despite persecution. From the very person he loves. Kapag nag-concentrate tayo sa pag-please sa Panginoon, sinishift natin yung attention natin sa kung anong iniisip ng iba, anong iniisip ng mundo, sa kung anong iniisip ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay kung anong iniisip ng Diyos. Si Athanasius, bishop siya ng Alexandria. So sa September, magkakaroon ng Bible class na to. Tayo dito. Pero si Athanasius, pinagtanggol niya yung pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo. Doon sa controversy, very controversial ito, na tinagurian siya na Athanasius contra mundum. Sinabihan siya, Athanasius against the world. Marami yung hindi masaya sa kanya. Ano ba, Athanasius? Mag-agree ka na lang na hindi Diyos si Jesus. Mag-agree ka na lang. Ang dami namin, no? Konti lang kayo.
To the point na itong si Athanasius ay na-exile, pinatapon ng 5 beses ng 4 na emperador. Pero nanatili siyang tapat. Bakit? Mas mahalaga sa kanya yung katotohanan ng Diyos kaysa sa sinasabi ng gobyerno nila. He remained unshaken because of his loyalty. Hindi sa mga nakaupo, kung hindi sa katotohanan ng Diyos. Ang reward ni Athanasius ay hindi yung kaligtasan niya, safety. Hindi rin yung palakpak ng majority. Ang kasiyahan ni Athanasius ay yung marinig niya, "Well done, my good and faithful servant." Yun yung iniintay niya. Yun yung gusto niyang marinig. Yun ang pinakamahalaga. Hindi yung well done ng sanlibutan. Mag-isip-isip ka na. Kapag yung sanlibutan na nagsabi sa'yo, ayos. Mag-isip ka. Kapag ganun ang nangyayari. Habang yung mundo ay nakasimangot kay Athanasius, nakangiti sa kanyang langit, at yung ngiti ng Diyos ang nagsustena sa kanya, kahit na yung lahat ay laban sa kanya. At yung kasiyahan na yan, ang magbibigay sa atin ng kasiyahan para manindigan sa kabila ng mga oposisyon, kahit na hamunin tayo at siraan tayo at labanan tayo ng buong mundo. Pangalawa, faithful prophets from the past. May pangalawang 4 sa verse 12. Kasi sabi doon, di ba? Sabi doon sa verse 12, "Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven." Point 1. Pangalawang reason, "For so they persecuted the prophets who were before you." Yung una, sinasabi, tignan mo yung hinaharap, papabuyaan ka. Pangalawa, tignan mo yung nakalipas. Tignan mo yung mga dati ng Kristiyano, mga propeta na naging tapat sa Diyos. Sila rin ay pinersecute, pero sila ay nanindigan. Tumingin ka sa nakaraan. Looking forward, and now number 2, looking backwards. Pinaalala ni Hesukristo na pinagpala sila katulad ng mga propeta na nagdusa na nauna sa kanila. Kinokonek nito yung mga New Testament disciples sa mga Old Testament prophets. Na kung galit yung sanlibutan kay Kristo sa mga propeta na nauna sa kanila, sinasabi ni Christ, hindi kayo nag-iisa. Marami nang nakaranas niyan. At magdiwang kayo kasi kabilang kayo sa kanila. Ang pangalawang kasiyahan, unang kasiyahan sa Diyos, kasiyahan na panghinaharap. Pangalawang kasiyahan is that we share the legacy of the faithful. Kapag nangyari sa iyo yun, nakikibahagi ka sa katapatan, sa kasaysayan. Sobrang dami ng nakaranas niyan, hindi ikaw yung una. Sabi ni Jesus, hindi ikaw una, huwag ka mag-alala. You're not the first one. There's so many people, so many saints, so many prophets, so many believers na nakaranas na niyan, at ang kasiyahan mo ngayon, magiging kabilang ka sa kanila. Yung buhay mo ngayon ay magiging tatak na nasa linya ka ng mga tapat na nanindigan sa kabila ng puot ng sanlibutan. Kasi alam nyo, yung nangyari sa mga faithful prophets ay kabaliktaran sa nangyayari sa mga false prophets. Yung mga totoong prophets, anong ginagawa sa kanila? Inuusig, pinapersecute. Anong nangyayari sa false prophets? Pakinggan nyo si Jesus, Luke 6:26. Sabi ni Jesus, kabaliktaran ng passage natin to. Sabi ni Jesus, "Woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did to the false prophets." Wow. Reverse beatitude to. Reverse beatitude. Sabi ni Jesus, aba ka, kawawa ka, kapag lahat ng tao maganda yung sinasabi tungkol sa'yo. Kapag lahat ng tao kampi sa'yo. Kapag lahat ng sanlibutang ito sinasabi, si Joseph, okay yan. Sabi ni Jesus, kawawa ka pag ganun yung kalagayan mo.
Bakit? Bakit sinabi ni, bakit ganon? Sabi ni Jesus, kasi alam nyo, ganyan yung trato ng mundo sa false prophets. Ang trato ng mundo sa false prophets, they speak well of them. Kaya yung mga Christians, sa panahon natin ngayon, ay merong idea na ang isang mananampalataya dapat likable. Meron tayong ganong sense eh. Kailangan, pag Kristyano ko dapat, alam mo yun, likable ka. Mali. Tandaan mo, yung sinabi sa Matthew 5:10-12, ang pinagpala ay hindi sila na minamahal ng sanlibutan. At sinabi ni Jesus sa Luke 6:26 na kawawa ay hindi sila na palaging may kagalit. The beatitude in our passage is not for those who are loved by all men, but those who stand with Christ and stand for Christ, kahit na ang kapalit nito ay puot ng sanlibutan. At ang kawawa, kabaliktaran ulit, no? Ang kawawa ay sila na gustong-gusto ng lahat ng tao. Dahil hindi sila naninindigan. Para kay Kristo. John chapter 15 verse 19. Listen. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Explicit si Jesus, alagad ka niya, galit sa'yo mundo. Alagad ka niya, ayaw sa'yo ng mundo. Itong dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng sanlibutang ito. Sobrang dami, ilang daan, ilang libo na ayaw ng mundo dahil nanindigan sila sa kanilang mga konbiksyon. Si Moses, nakaranas ng oposisyon kay Pharaoh, maging sa Israel. Si Elijah, na hinanting ni Ahab sa ni Jezebel. Si Jeremiah, na nilait at kinulong. Maging bagong tipan, si Juan Bautista, na kinulong at pinugutan. Yung mga apostol na pinagbububugbog, sila ay kinulong maging hanggang kamatayan. Pinakamalapit kay Jesus, Peter, James, John, walang ligtas. Deacon Stephen, walang ligtas. Si Apostle Paul, walang ligtas. Siguro may problema sa mga yon, no? Siguro may problema kay Moses. Moses kasi, ba't ka naman ganyan? Pwede naman na medyo dahan-dahanin mo naman, Moses. Kaya ka nila ginaganyan eh. Kasi hindi ka friendly, Moses. Yung mga pinaka sinasabing tapat sa Biblia, pag nakaharap natin sila ngayon, siguro ayaw mo sa kanila. Because their goal is not to be liked. Di yun ang pinakagusto nila. Ang gusto nila ay maging tapat sa Diyos. You see, these people, they were not loved by the world. At yung suffering nila, yun yung price for their faithfulness to God's truth. Yung mga katotohanan ng Diyos at paraan ng Diyos ay hindi palaging welcome dito sa fallen world na to. It's not welcomed in this fallen world. Kaya yung mga katotohanan ng Biblia, katotohanan ni Kristo, kapag pinamuhay natin, hindi ito gusto ng sanlibutan. At tinuturuan tayo ni Jesus dito na yung joy natin na maging kabilang tayo sa kanila. Kapag nakita mo yung sarili mo, kabilang ako sa kanila, doon mo kunin yung kasiyahan mo. Hindi sa dami ng taong may gusto sa'yo. Hindi sa dami ng tao na kampi sa'yo. Hindi sa dami ng tao na thumbs up sa'yo. Hindi sa dami ng tao na nagsasabi ng mabubuting bagay sa'yo. Ang kasiyahan mo ay nakabase kung nakalinya tayo
sa kasaysayan ng mga tapat. Andun, take joy to be like them and not liked by the world. Andun yung kasiyahan natin. Pangalawang reason ni Jesus. Sabi ni Jesus sa mga disciples sa Sermon on the Mount, naalala niyo mga false prophets? Pag pinersecute kayo, ganyan kayo. Take joy. Doon kayo masayahan. Kasi ganun din sila. Isipin nyo, kayo yung ngayon na sila. At magiging bahagi kayo noon. At sa puso ng lahat ng mga tapat na propeta, tumitindig ay si Jesucristo mismo. Si Jesus, yung perpektong pari, hari at propeta. On that list of faithful prophets, the pinnacle of faithfulness with conviction, despite persecution, is the Lord Jesus Christ. Hindi katulad ng mga false prophets na ang gusto ay popularidad, si Jesus ay nagtiis sa galit ng mundo, paninira ng mundo, pag-uusig ng mundo. At ang pinakatugatog na pruweba ay ang krus ng Kalbaryo. Kaya may krus ng Kalbaryo kasi ayaw sa kanya ng mundo. Hindi siya nandun kasi gusto siya ng lahat. Huwag nating isipin na kung katulad mo lang si Jesus, kukunti ang kaaway mo. Kung katulad ka lang ni Jesus, marami yung magiging magkakagusto sa'yo. Hindi totoo yun, mga kapatid. Hindi totoo yun. Walang pinakakinaaayawan, walang pinakakinagagalitan, walang pinakakinahihindian sa balat ng lupa kung hindi si Jesucristo. Siya ang pinakaayaw ng lahat ng tao. Ayaw sa Kanya ng lahat ng tao. Pagkapanganak ng tao, galit kay Jesus. Ayaw kay Jesus. Huwag natin pag-usapan si Jesus. Ayaw natin yung pagkahari niya, pagkapropeta niya, pagkapari niya. Huwag tayong magkaroon ng maling pananaw sa imahe ni Jesus na wala sa Biblia. He came to His own and His own received Him not. At doon sa krus, yun yung katibayan na pinasan niya yung buong bigat ng galit, pag-uusig, pagmamaltrato, para saan? Sa kaligtasan ng mga makasalanan. Si Jesus ang tugatog na halimbawa ng katapatan. At siya ang nasa pinakatuktok ng lahat ng mga tapat. Siya ang nasa tugatog ng lahat ng mga inusig. Siya ang perpektong propeta sa nakalipas. Kaya ikaw, mananampalataya, kapag nakaranas ka ng simangot ng mundo dahil sa conviction mo, sa faith, sa Bible, alalahanin mo kung gaano nakarami o nakaranas ng dinaranas mo. And there, take joy. Take joy. Ganyan din yung nangyari sa kanila, yan ang nararanasan ko, nakalinya ako sa kanila. Sabi ni Jesus, dun mo kunin ang iyong kasiyahan. Kapag ang conviction mo sa pananampalataya ay tinanggihan, sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, kapag may ayaw sa paninindigan mo, alalahanin mo ang mga nakalipas na propeta, ganyan din sila. At doon ka magsisiyahan because you share the same footsteps. Look at the Lord Jesus and understand that the world's hate is not a sign of failure, but a mark of faithfulness. Huwag tayong ma-discourage. At yung kasiyahan ay tinatawag nating kabalintunaan at misteryo dahil matatanggap mo lang ito sa pananampalataya. Magiging masaya lang tayo dito dahil sa pananampalataya. Bakit? Kasi ang sinusundan natin ay yung kwento ng mga tapat. Therefore, brothers, let your joy depend not if you are liked, but if you are like.
the faithful in the past. May isang pastor sa Romania, I think between 1940s to 1960s, ang pangalan niya ay si Richard Wurmbrand. Tinorture siya sa kanyang faith under the communist regime. Nagpipreach siya, kinukulong siya, binubugbog siya. Ito yung sabi ni Richard Wurmbrand. Sabi niya, pagkatapos siyang bugbugin, sabi niya, it was a deal. We preached and they beat us. We were happy preaching, they were happy beating us. So, everyone was happy. Sabi ni Wurmbrand. Okay, deal. Mangangaral kami, gusto niyo kaming sitahin, bugbugin niyo kami, okay. Masaya kami mangaral, masaya kayo mangbugbog, masaya tayo lahat. Sabi ni Richard Wurmbrand. Pero dito nakikita natin yung kabalintunaan kasi hindi ito masasabi ng walang pananampalataya. Ito yung kabalintunaan ng pinakahuling beatitude na yung kasiyahan na nanggagaling sa kabila ng pagdurusa para sa katwiran, para sa Panginoong Hesukristo. Tayo rin mga kapatid, yakapin natin yung kabalintunaang kasiyahan sa kabila ng pagdurusa para kay Kristo. Manindigan tayo at nasisiyahan sa kabila ng pag-ayaw ng sanlibutan. At tatanungin nila, bakit kayo ganyan? Bakit kayo may kasiyahan, ayaw namin sa inyo? At yan mismo ang sinabi ni Jesus, yun dapat ang maging normal sa mga mananampalataya. Yan ang kagustuhan natin para sa iglesia natin. Yan ang gusto natin para sa bawat isang 73 miyembro ng iglesia na to. Yan ang gusto natin sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, pinakabago hanggang pinakaluma. Lahat, bawat isa sa atin ay may ganitong klase ng kasiyahan sa kabila ng simangot ng sanlibutan. Hayaan niyo ako magtapos sa kanta na Find Us Faithful. Hindi ko na-request sa music team. Pero alam nyo, yung kantang Find Us Faithful, yung unang mga verses niya, in-encapsulate nito yung 2 points natin. Yung nandun sa verse 12, andito mismo sa Find Us Faithful. Dahil in-encapsulate nito yung 2 reason for Christian joy. Hayaan yung basahin ko, hindi ko kakantahin. Sabi doon, surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us. Let us leave to those behind us a heritage of faithfulness passed on through godly lives. Hindi lang para sa pabuya, kung hindi maging sa linya ng mga tapat sa kasaysayan. Sundan natin. Gawin natin. Siguro, kinuha ni Steve Green ito doon sa Matthew 5:12. Pero yung paradox ng Beatitudes, here we find a joy that defies logic. Ito ay kasiyahan na nagmumula sa kasiguraduhan ng makalangit na pabuya at malalim na pakikipag-isa sa mga nakalipas na mga tapat na propeta. At sana itong kasiyahan na to ang magsustena sa atin kahit na mahirap at magpalakas sa atin sa kabila ng samot-saring pang-uusig. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dahil ang madalas po namin hinihiling ay yung kasiyahan na naiintindihan lang namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, bigyan niyo kami ng kasiyahan galing sa iyo, kasiyahan para sa iyo, kasiyahan na totoo lang dahil sa pananampalataya. O Diyos, tulungan niyo po kami. Gusto namin ng ganitong kasiyahan. Kasiyahan na higit sa lahat ng nangyayari sa amin. Give us this serious joy, our Father, katulad ng aming Panginoong Jesus. Hindi po namin to kaya ng sarili namin, O Diyos. Save us from cheap joy.
and give us this deep, solid, and lasting joy. Ikaw lang po makapagbigay sa amin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.